Yun, alright, good day mga bossing. Ayan, happy Sunday mga boss. Meron tayo walk-in customer from Cabiao, Nueva Ecija mga bossing. So ito meron tayong makina, Lancer GLI mga boss. Ayan, ang issue ni sir. So nakita natin doon sa dashboard may check engine. Tapos ito, dito tayo sa makina. Ayan mga bossing, kaya nag-check engine dahil dito sa connection ng CTS or coolant temperature sensor mga bossing. So ayun yung sensor niya. Yan mga bossing yung sensor, walang sakit mga boss. So ngayon, paanda rin natin mga bossing, gusto kong ipakita sa inyo para malaman natin kung ano yung andar ng kotse niya ngayon. So ayan, tingnan natin mga bossing yung andar. So ito mga boss. Start natin mga bossing. Ayan. So kanina mga bossing, tinesting ko na to. Ayan, pasilin nyo yung idle mga boss. Yan, gumagalaw-galaw. So hindi stable yung idle mga bossing. Tapos maya maya makikita nyo lalabas yung ano dyan, iilaw yung check engine yan. Yan. Tapos mga boss, ayan, pansin nyo yung ano, yung battery indicator. Pagka gumagalaw yung minor, nagmi-ilaw din siya, ano. Bagya-bagya nga lang, pero check na rin natin yung ano, yung charging ng alternator kung okay yung ang charging niya mga bossing. So sa ngayon yun yung idle natin. Naglalaro siya sa 1,400 or 1,500 RPM mga boss. So mataas yan mga bossing. Dapat ang normal lang nasa 900 to 800 RPM lang mga boss. So ito, issue pa ni sir, minsan daw hindi gumagana aircon niya kapag nag-on siya ng aircon. So try natin aircon. Yan, gumana na may aircon mga boss. Yan. Yan, nakita niyo mga bossing, lumitaw na yung check engine. Ayan, so ibig sabihin may mga sirang sensor dun sa ano, sa makina natin. So ayun, naalisin natin yung check engine yan mga bossing, tapos babalik natin sa standard yung ano natin, yung idle natin. So naka-on yung aircon mga boss, ayan. Naka-on yung aircon natin. Kaso ang idle natin is ano, 1,100 RPM. So patay ko yung aircon mga boss. Off aircon. Ayan, off aircon mga bossing, 1,500 RPM. Tapos pagka nirab natin, ayun, may power naman mga bossing, kaso palyado. Yan. So ayusin natin to mga bossing, diagnose natin kung ano yung makikita natin problema. Pakita ko sa inyo mga bossing. Yan. So ito pala mga bossing, pagka nag-on tayo na ignition, wala yung ano, wala yung oil indicator light. So hindi siya umiilaw. Check natin kung ano problema, baka pundi lang yung ano niya, yung bulb niya. So buksan natin tong panel gauge mga bossing. Mga bossing, may mga napansin tayo na ano, hindi tama yung naging lagay. So ito mga boss, yung TPS ni sir is baligtad yung kabit mga bossing. So dapat ito, yung socket na to mga bossing, dapat nakaganyan siya. Yan. So ito baligtad to mga bossing, yung kabit na to. Kaya hindi magiging normal yung ano, yung idle natin. So dapat mga boss, andito yan. Yan. Tapos ito mga bossing, dapat dito sa loob yan. Dito sa loob. Wala dapat nakalabas na wire. So ayusin ko na rin to mga boss, yung wiring. Tapos ito, babalik natin yung ano, yung socket niya. Nakabili si sir ng socket na brand new. Tapos yung thermo switch na yung CTS na socket na sensor natin, nagbumili din siya mga bossing. So sasalpak natin lahat yung pyesa na binili niya. Ito, itatama na natin to. Yung servo mga boss, yun, try natin i-check kung okay pa. Pagka hindi mga bossing, sabihin natin kay owner na yun, napapalitan natin ng bago. So meron tayong stock dito na brand new mga bossing. Yan. Right mga bossing, ayan, ito papalitan natin yung servo socket mga boss. Kasi ano, makikita nyo durog na. Ayan. So kailangan natin palitan to para hindi nag-lose contact. Tapos mga bossing, ito yung socket ng distributor. Pansin nyo mga bossing, may naka jumper na isang wire. So pag silip natin dito mga boss, ayan, putol. Ayan mga bossing, putol yung isa. So dinuktong na lang para maabot dun sa kabila. So papalitan din natin to ng bago mga bossing. So ito yung bago natin mga boss, ayan, brand new na socket. So ayan, may video naman ako kung paano ikabit tong socket. So panoorin nyo na lang mga bossing. Madali lang yan mga boss, basta napanood nyo yung video. Alright mga bossing, and napalitan na natin ng socket. Ito brand new na mga bossing. So okay na to. Kaya sa distributor, ito sa servo mga boss. Ayan. So no more ano na, no more basag-basag na servo na socket. So may lock na rin to mga bossing. So gagawin natin ngayon mga bossing, ito naman itong
sa wire ng ano CTS natin mga boss. Kabit natin yung CTS na socket niya. Tapos babaklasin natin tong throttle body, palitan natin ng bagong servo. Alright mga bossing, meron tayo nakakitang mali dito sa ano niya, sa TPS niya. So ito yung ano sa throttle body mga bossing. Pagka ikinabit mo yung TPS mga boss, so ganyan yung mangyayari. Ayan o. Ayan. So ang nangyayari mga boss, baligtad. Yan, ganyan yung nagiging kabit niya oh, para gumana yung TPS. So ganyan yung nagiging kabit. Ayan, bakit ko nasabing baliktad mga bossing? Ayan, meron tayo ditong surplus mga boss. Ayan, kumpara nyo mga bossing yung ano na yan, yung pinaka butterfly na yan. So baliktad, ito yung side na tong kaliwa. Yan yung ano, yung original na nakakabit dapat niya. So ito baliktad mga bossing. Palagay ko nililinis to, nagkamali sila ng lagay mga boss. So ito tama lang natin to mga bossing para maayos natin ng ano yung makina niya. So yung butterfly niya, hindi ko alam kung anong tawag dito mga bossing. So ito yung letter C mga boss, ito yung nakakabit sa kanya. Tapos itong letter E mga bossing, ito yung yung spare natin na throttle body mga boss. So sa liwa yung butas niya mga bossing oh, sa liwaan. So hindi po pwedeng ikabit dito mga boss kasi nga magbabaliktad yung kabit ng TPS natin. So dapat ganyan siya oh. Yan. Alright mga bossing, nakakalas na natin itong servo ni sir. So ito yung servo niya mga boss. Ayan o. So iba yung servo nito mga bossing. Sa dami ng ginawa ko, ngayon lang ako nakapagbaklas ng ganitong servo. So hindi ko alam kung saan galing itong servo na to. Ayan. Ito kasi mga bossing yung original na stock ng servo ng Lancer natin. Ayan. Kung titingnan nyo, magkaiba sila mga bossing. So sa ilalim, tingnan sa ilalim. Ilalim niya mga boss. So magkaiba, yung dalawang tubo andito sa ilalim. Tapos itong original na stock ng Lancer natin ito dito sa gilid sa kaliwa. Pero same sila ng ano ng socket mga boss. Magkaiba lang sila ng servo at throttle body. Ayan, ibang-iba. Kaya hindi natin po pwedeng ilipat ito dito sa throttle body niya. Papalit tayo ng buong assembly. Ayan. Kaya siguro yung TPS mga boss baligtad. Kasi yung tornilyuhan niya eto mga boss. Wait lang. Ayan mga bossing, ito yung tornilyuhan niya sa kabila. Tapos dito naman sa original, dito naman sa ano sa kabila. So sa liwa. Ito yung dito sa yung nakakabit kay bossing. Ito. Yung original dito naka-tornilyo naman. Kaya magkaiba sila mga bossing. So hindi ko alam kung anong tawag dito sa servo na to. Saan galing to? Ayan mga boss, ito yung servo natin na ikakabit. So ito brand new na mga bossing. Yan, salpakan natin ng brand new mga boss. So ito servo niya, ibang klase yung servo niya mga bossing. Ayan, kabit natin dito mga boss. Yan. So brand new na yan mga bossing. Ayan mga bossing, itong bagong servo natin, pagka sa akin galing mga boss, so binibigyan ko ng warranty, nagbibigay ako ng warranty mga bossing. So pagka nagka-problema, halimbawa ginamit mo ng 3 buwan, nagka-problema, papalitan natin ng bago mga boss. So ito yung kagandahan sa atin mga bossing pagka sa atin galing yung pyesa. Bibigyan ko kayo ng ng peace of mind mga boss, yung magkakaroon talaga kayo ng satisfaction dito sa ikakabit natin. So yun naman ang importante mga bossing. Kailangan pag bumili kayo ng pyesa, dapat mapakinabangan nyo ng matagal. So sa iba mga boss, pagka bumili kayo ng pyesa, dapat ganun din sana para pare-parehas tayong happy. Yan. Mga bossing, napalitan na natin ng brand new servo mga boss. So assembly na ikinabit natin kasama na throttle body. So pinalitan natin ng B-screw mga boss, bago na yan. Yung socket na sa distributor at sa servo, pinalitan natin yan. So mga bossing, yung ginawa natin dito. Ayan, yung ibang gagawin, so susunod na balik na ni sir kasi siyempre medyo mabigat din yung gastos. Ayan, ito na mga bossing yung ginawa natin. Yung oil sending unit mga bossing, walang wire kaya hindi siya umilaw. So ngayon, try natin paandarin mga boss. Yan. So ayan na yung idle natin. Palagi ko may problema siya sa sa may panel gauge niya mga bossing kasi mataas yung niya.
So pang calibrate tong ano niya, yung idle niya. Yan. I-rev ko mga boss. Yan. So ayan, okay na yung idle natin mga boss. Tahimik na yung makina. Wala na yung dropping. Ayan, mapapansin nyo mga boss, hindi na siya nagda-drop. Permis na yung idle niya, wala na siyang dropping. So aircon natin mga bossing. Try nating aircon. Yan, nag-drop konti pero umangat siya. So ibig sabihin, goods na goods yung servo na ikinabit natin mga bossing. So brand new mga boss yung ikinabit natin servo para wala na maging problema sa servo. Yan, may warranty yun mga boss. Binigyan ko siya ng warranty niya, 3 months warranty dun sa servo niya. Yan. So dito lang yan mga boss. Dito lang sa akin yan. Pagkagaling sa akin pyesa, ibigyan ko yun ng warranty. Para ako lang yung masaya. Gusto ko pareho tayong masaya. Yung. So ito mga bossing, walang power steering kaya hindi gagana yung steering assist. Wala siyang steering pump mga boss. So dito tayo sa makina. Mga bossing, pantay na yung makina niya. Kalmado. Okay na yung makina mga boss. Yun, so okay na to mga boss. Pwede na nang makauwi si sir. So all goods na yung makina natin. Alright mga bossing, yan, tinest drive namin yung kotse ni sir. So ayan, masaya si sir dahil okay na yung kotse niya. Ito na natin ng maayos. Yan. Umuusok pala yung kotse ni sir. Ayan mga boss, pawin na si bossing. Amoy ng gasolina. Handa na ba kayo? Opya. Ayos na tayo sa AmbuWorks. Problema'y mawawala na. Sa AmbuWorks, servisyo'y galidad mula sa Thank you. maliit Thank na you. gasgas Ingat, sir. hanggang sa malaking sira. Yeah, mga bossing, okay na yung kotse ni sir. So, all goods na. Sa aming mga eksperto'y all handa goods na, mga trabaho'y bossing. sisimulan. Auto parts, kompleto aming imba.